NMAX version 1 mga ka-workshop ang ating gagawin for today. Ang problema, wala siyang panel gauge. So ayan. Walang panel gauge pag inon mo yung iyong motor. Ayan. Pero umaandar. Nagagamit siya ng maayos maliban sa wala siyang panel gauge. So ang unang gagawin natin dyan mga ka-workshop ay So good day mga ka-workshop, ang gagawin natin for today, so dinala rito sa shop, actually naka-schedule to, NMAX version 1. So ang problema ni NMAX version 1 ay wala siyang panel gauge. Umaandar yung motor, nagagamit all function pero hindi on yung kanyang panel gauge, so wala siyang pictures. So pero yung motor maandar. So, syempre, pag ganyan ang problema ng motor, ganito ang problema, so, magpuproceed muna tayo sa kanyang fuse box. So, yung fuse box niya, nandito yan sa ilalim ng inyong upuan. So, ito yon. So, nakailan test na ako. Okay naman ang kanyang main fuse. So, pinalitan ko na to dahil busted yung una, pumutok. So, ngayon, okay na siya yung main fuse. Tapos yung kanyang main fuse, itong dalawa, itong 7.5 tsaka itong 15 amps, pares main fuse yan. Tapos itong nandito, yung bakante na to, siya yun sa tail light. Ito naman yung sa kanyang signal light. So yan, yung ibang socket nyan or ibang lalagyan ng fuse, wala yan. So kung mapapansin nyo, tatlong fuse lang yung nakalagay, no? Actually, kaya tatlong fuse lang siya, laging pumuputok yung fuse ng kanyang tail light dito. Pero once na sinalpakan mo siya, pag on mo, mag-on yung iyong panel gauge, sabay putok ulit ang iyong, pumuputok ulit yung kanyang fuse. Ayan, nakadami na ako ng fuse nyo. Tatlo na siya, bali pang apat na ito mga ka-workshop, ito pa isa. So ayan, apat na fuse na yung binasted nitong tail light fuse. So pag nilagyan mo siya ng mataas na fuse, mataas ang amperahe, so syempre mag-on yan. Ang problema, umuusok to, hindi na kasi kayang putokin yung fuse. So ang hula ko dito, or hula pa lang tayo mga ka-workshop, grounded yung kanyang wiring. So hindi natin alam kung may putol or may nagdidikit or may ginatgit ng daga sa kanyang motor. Actually, ang history ng motor, so na-impound to. So yun, nung kinuha nila sa impounding area, wala nang panel gauge. Pero ulitin ko, sinubukan ko nga, nag-on siya, kaya lang pumuputok yung fuse. So ang gagawin, kalasin natin nga para makita natin buong harness, no? So wala namang problema yung kanyang andar, no? Ngayon wala naman siyang FI indicator na magbi-blink kasi nga walang pictures yung kanyang panel gauge. So ang gagawin natin, kakalasin natin buong pairings ng motor na to para makita natin kung anong status ng kanyang harness. So yung mga ka-workshop, kakalasin ko muna siya lahat, papakita natin sa inyo yung loob ng kanyang motor, kung ano bang nangyari, bakit naputok yung fuse. So ulitin ko, ang unang theory ko dito, grounded. So, hindi ko lang alam kung ginat-ngat naga. So, kadalasan kasi ganun. Nung inangat-ngat ng daga, naiipit yung mga wire, kaya nagiging grounded. So, yun. Para mapatunayan natin yung theory natin, kalisin natin yung buong pairings at ipakita natin sa inyo yung loob nito. So, yun mga ka-workshop. So, ito na mga ka-workshop, no? Ito yung ginagawa natin na walang panel, no? Napaka-hassle talaga kapag walang panel light or walang panel indicator or blackout ang yung panel, no? Walang nalabas kahit ano, pero umaandar ang motor. So, binuksan na natin yung kanyang pairings. Pakikita na natin sa inyo yung buong wiring nito. So, ayan. Kung mapapansin nyo, okay naman yung kanyang wiring, no? Chinek up ko mula dito sa harap. Ayan, yung kanyang harness. Chinek up natin. So ayan, so ito, nag-ground lang to mga ka-workshop. So dito siya nakalagay. So wala naman siyang problema dyan. So dito sa part na to, medyo mainit yung kanyang wire. Ayan. So yan, hanggang dito, check up natin. So pag check up nito, kailangan ka-workshop, isa-isa, tapos kakapain yung ganyan. So titingnan nyo kung may mayroong mga loose contact o may mga putol, makikita niya yan, lalo na yung mga open wire. So wala naman ako nakita hanggang dito. So may nakakabit sa kanyang alarm. So okay naman yan. So hanggang sa likod, wala naman ako nakitang problema sa kanyang motor.
or sa kanyang harness. So, pinalitan ko na siya or nilagyan ko na siya ng fuse. Ayan. So, 10 amps. So, wala kasi akong 7.5. 10 amps na fuse. Ayan. So, kompleto na eh. Main fuse, tail light fuse, at saka yung kanyang signal light fuse. So, i-on natin. So, ayan. Makikita nyo, meron na siyang panel. No? Umilaw na yung kanyang panel board. So, okay na. So, ito meron lang oil, no? So, ayan, papareset natin yan para mawala. So, ayan. Tapos, nag-steady yung kanyang EPI indicator. So, ayan. So, start natin. So, ayan. Meron na siyang panel indicator. So, mapapansin nyo na wala naman yung kanyang FI na signal. So, patayin lang muna natin mga ka-workshop. So, ayan. So, yun. In-on natin. Nagkaroon siya. Pero, nawawala. So, ayan. At saka, pumuputok pa rin yung kanyang fuse. So, ayan. Nakita nyo. Ayan. Nasunog yung fuse na nilagay natin. So, pumutok pa rin siya. So, 10 amps kasi. Kaya hindi naputol. Mas maganda talaga yung 7.5. So, nagkaroon siya. Ang problema, pumusok. So, pinakita natin sa inyo. So, tinanggal na natin agad. Pero, buo yung kanyang harness. So, pero kung papansin niyo, ayan, yung part na to. So, ayan. Dito nagkaroon ng problema. So, ayan. Nagkaroon dito ng mga short circuit. So, ayan, nasunog siya. So, ayan. Ito ang problema ng kanyang motor. Kaya nga ganun mga ka-workshop, pag galit ang problema ng inyong motor, lalo na sa fuse, huwag nyo lalagyan ng mas mataas na amperahe ng fuse. So, kaya ko lang naman siya nilagyan dahil nga wala ako nakita. So, hindi ko pa to nakita, no? Wala pa. So, yun nilagyan natin siya ng para ma-detect natin kung saan yung pinaka nagtitrigger yung ground niya. So, yun. So, dito nag-trigger yung ground. Nakita natin uminit yung wire. So, be alert. Maging alerto kayo mga ka-workshop. Lalong-lalo na yung mga ganitong motor, no? FI-ECU type, no? Pag napabayaan nyo yun at nasunog to, maaari magkaroon ng problema sa inyong ECU. So, mas malaking gastos mga ka-workshop. So, ang problema talaga ng motor na to ay nagkaroon siya ng grounded dito. So, ayan. Maaaring nagdikit-dikit yung wire niya. So, nabasa siguro or nagdikit-dikit yan. Kaya nagkaganon. Kaya ang gagawin natin dyan, ayusin natin to, aalisin natin. So, ayan. Ito naman, ang connection na to ay isa accessory. Ayan, accessory line, tsaka yung kanyang battery line. So, ayan. So, nagdikit siya, maaaring nag-lose contact lang to, kaya uminit, kaya nagdidikit at nasunog. So, yan, papalitan natin to or ayusin natin, tapos i-test natin ulit, lalagyan natin ng fusion. Tingnan natin kung magiging okay na ulit siya mga ka-workshop. So, ulit, tips ko mga ka-workshop pag nalagay kayo ng mataas na fuse, be aware na matitignan nyo agad or maaalis nyo agad, mapapatay nyo yung susian once na magkaroon ng problema sa inyong wiring, once na may umusok. So, kasi po, naka-indicate doon 7.5, kailangan ganun lang rin kataas na amperahe ng fuse ang ilalagay nyo sa inyong motor. Dahil pag nagkaroon ng short circuit, puputok siya agad. Dahil naka-computation yung kanyang current sa ganong kataas na amperahe. No, ayan. Dito, biruin nyo nasusunog na, hindi pa pumuputok yung fuse, nasusunog lang rin kasi masyado siyang mataas. Kaya kailangan, tugma mga ka-workshop. So, yun lang para, hindi tayo masunugan ng motor. So, ayusin lang natin to, tapos test natin ulit mga ka-workshop. So, ito lang yung nakita natin problema, buo naman sa lahat mula sa ilalim, sa gitna, at sa dulo ng kanyang harness. Dito lang sa may harapan, no? So, kanina, walang pictures tong sa kanyang panel. So, ngayon, pag inan mo, so, ayan na siya. So, hindi na umuusok sa part na to. Kasi, umuusok sa part na to, nung bago natin gawin kapag nilalagyan natin ng fuse tong kanyang tail light, no? Yan, makikita nyo yung naka-indicate dito yan, yung mga function ng bawat fuse. So, ito kasi, signal light, ito tail light, main fuse, main fuse. So, ayan. So, apat lang naman sa NMAX version 1. So, ayan, start na natin.
So, ayun. Goods na meron na siyang pictures yung kanyang panel. Okay na rin, hindi na umusok. At buti na lang, hindi na apektuhan yung kanyang ECU. No? Hindi nagka-problema, pero kung tinuloy-tuloy pa yung gamit nito, maaaring magka-problema na yung kanyang ECU na maapektuhan na. So, ngayon, okay naman. So, nakakabit pa rin yung alarm niya. So, ayan. Dito, hindi na umiinit. No? Naka-intact na yung kanyang line galing sa kanyang ignition switch. So, intact na yan. So, ikakabit na lang natin ulit yung mga pairings niya. At goods na to ulit mga ka-workshop.